Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective at this time. Nag-aantay ka, meron kang inaantay na para mapakinabangan mo na, ma-harvest mo na kasi maaring hindi pa ready, parang katulad nitong ubas na hindi pa lahat ay hinog, no? Pero mukhang malapit na, ano? Kung sa ubas pa, kung nagtanim ka ng ubas ay malapit na mahinog yung ubas mo, pwede mo na mapakinabangan at ma-harvest, parang gano'n. O kung pera man yan, inantay mo, basta meron kang inaantay or person man, kung ano man itong inaantay mo. Actually, habang nag-antay ka, you're learning, you're expanding your knowledge, and may mga pinag-aralan ka kasi, you know, merong libro dito, and para bang nagiging flexible yung isipan mo with a cut here, no? Para bang naging kasi the more na nakaka-accumulate ka ng mga knowledge and information, the more na naging flexible ka, diba? Nagiging flexible yung mind mo, hindi limited yung mga alam mo pagka madami kang alam, diba? So ano itong inaantay mo? Maybe this is a person na guarded, nagtataas ng wall, defensive. Defensive siya, kinakabahan, matapang siya na, alam mo yun, defensive, matapang siya na dipinsan yung sarili niya kasi tingin niya sasaktan siya. May nananakot dito, may gumawa ng deceit, o may mga spiritual attacks to kung bakit siya defensive. Kung bakit siya guarded, kung bakit nagtataas ng wall to, kung bakit na-intimidate siya. More information sa 9 of Wands na to. Dinidestroy pala to ngayon. Dinidestroy o nadidestroy, or may nag-end sa buhay niya, may nawasak sa buhay niya o dinidestroy siya. Ano ba yung nandi-destroy dyan kay 9 of Wands? Kaya defensive siya. Emperor, someone na powerful, strong, may authority, and very courageous and brave. Stable ang mind, strong yung mind din. Nagkakamand, boss, sa mga nag-uutos, nabibigay ng utos, mga ganun ba? Pwedeng nagbibigay ng utos sa mga, kung sino may inuutusan niya. Pwedeng tao, kung ano man. Or, yung boss siya sa, kung may sarili siyang negosyo, di may mga tauhan siya, may tao siya na inutusan, pwede din ganun. Pwede din na, kung kunwari, kung makukulam yan, may inutusan siya, o may alaga siyang mga demonyo, yun inutusan niya. Actually, yung tinatawag nila alaga, may alaga na demonyo, yun yung mga sinasanlaan nila ng kaluluwa nila ng mga nag-alaga ng demonyo. Hindi yan susunod yung mga demonyo sa utos nila o kahilingan nila. Kung walang kapalit, ang kapalit nun, kaluluwa nila. Kasi sinusunod ng demonyo mga utos nila, yung mga nag-alaga ng demonyo. Yun, utusan nila yun. Pwedeng ganon. Nalaman ko yun sa manggagamot na may mga tao pala na may alaga silang demonyo, tapos yun inutusan nila. O doon sila humihiling, no, kung ano kung ano man yung kahilingan nila na pinapagawa nila doon, inuutos o hiniling nila doon sa demonyo. Like gambalain o pinsalain yung kapitbahay nila. Para nainggit sila. Sa demonyo sa demonyo sila kaya ganun yung utak nila. Gamitin nila sa hasik ng lagim. Well,
Ano tong emperor na to? Page of Cups. Ano to eh? Para may pagka-immature din to yun. Sa Page of Cups dito na energy niya. Nagpipainting. Nagpipainting ba to si Emperor? Mahilig siya mag-painting o mag-drawing o mag-painting, nagpipainting yan siya. Ano ba inutusan ni Emperor? Nag-utos ba si Emperor ng demonyo? Tama nga. Kaya Emperor ang energy niya. Meron siyang inuutusan na demonyo. Or baka nabinta ng kaluluwa niya na yun. Nabinta ng kaluluwa niya si Emperor para utos sa demonyo or yung mga kahilingan niya i-grant ng demonyo. Hindi. Nung ginawa ni Emperor, nagbinta ng kaluluwa niya sa devil, mismong sa devil. Sa devil siya nagbinta ng kaluluwa niya. Hindi doon sa mga demonyo. Yun na kasi yung sinesent ng devil, yung mga demonyo na yun para i-grant ang kanyang mga wishes. Hindi totaling devil ang kumikilos yan. Siyempre may mga ano sila, may mga, di ba may ranks yun sa kanilang sa kanilang sa kanilang kingdom, no? Sa the devil's kingdom, yun na yung mga lower ranks, mga demonyo o kagaya ng mga, ano ba yung demonyo na nautusan ito ni Emperor na to, mga fallen angel ba yan? Ang tawagin? Hindi. Mga kaluluwa ba ng Nephilim yung mga demonyo? Hindi. Ano ba yung mga elemental, impacto, sabihin natin, impacto ba yung utusan ni Emperor na yan? Mga impacto, alam yung impacto, nung nakulam ako dati, nakikita ko yung sa layan, ganyan ang ginamit sa akin eh, material na pangulam eh. Impacto, yung parang, yung iba, yung parang maliit lang, merong maliit nga niya na mabalahibo kasi nakikita ko yun habang tulog ako eh, pero nakapikit mata ko kasi tulog ako. Naninipsip yan sila, ako kung dugo mo yung sinisipsip nila o energy. At pag umaga, drain ka. Ang tamlay mo, parang lupay-pay ka. Kasi naninipsip sila, tapos meron ding impacto na, ewan ko anong tawag dun. Baka yun na yung gin. Yun ba yung tinatawag na gin? Yung may impacto. Hindi. May mga impacto na yun. Pero demonyo nga yung mga impacto. Hindi daw yan gin, impacto. Kasi iba-iba naman nila lang dito eh. Meron din na ahas na impacto, no? Meron. Kasi yun ang pasakit ng tinga ko dati, ahas na impacto daw yung sa aling bahay. Sabi naman gagamot, nakita yung tawas niya yung sa akin. Meron yung parang payat siya, no? Sa akin dati. Kasi makikita mo kung may kulam ka, kung kinukulam ka, at yun ang ginamit sa'yo, material. Natatawag nilang material. Hindi spirits. May katawan yun, ang impacto, yun ang alam ko, may katawan yun sila. Makikita mo yun sa panaginip, hindi yan sa panaginip, basta kung may ganun kayong kakayanan, na makikita yun sa paligid ninyo, na kung merong mga threat o merong mga evil entities sa paligid ninyo o gumagambala o namiminsala sa inyo, o may mga kung ano mang nilalang sa paligid ninyo, o kahit spirit, makikita ninyo yan. Yun ata yung psychic abilities. Ewan ko ano bang tawag doon. Ano ba tawag doon? Patulad doon sa akin na nakikita ko yung yung parang payat na mahabang kamay. At yung parang itim siya na maliit. Na parang maliit siya pero impacto yun. Ano ba yung kakayanan na yun? Yun na ba yun yung psychic ability? Hindi. Perception ba yung gamit ko dun? Perception yun. Yun ang perception. Kumaga yung mga senses mo yung gumagana eh. Ang perception. Yun na yun. No? So pag nakulam kayo, makikita kayo yan. Habang tulog kayo, nakikita nyo sa paligid niyo. May perception kayo. Kung nakikita nyo mga ganyan.
Basta ganun, mahaba ang kamay, may mga ganun na impacto eh. Yun nga, may ahas pa nga eh. Iba-iba din yan sila. Ayan ang utusan ni Emperor. Umaga, ano to eh, sa demonyo ito si Emperor. Sa demonyo yan. Impacto. Na utusan niya. Yun ang nandi-destroy ngayon kay sa inaantay mo na to, na si Nine of Wands. Yan ang nasisira ng, ewan ko, siguro health niya. Ano sinisira kay Nine of Wands? Health niya. Tingnan natin na. Hindi. Isip niya. Kasi natatakot eh. Isip niya. Kaya kinakabahan siya. Kinakabahan na naging defensive, nagiging guarded, na-manipulate ng mga impacto. Lalaki ba yan si Emperor? Lalaki. Upright na to. Palang pa. Lalaki ba yan si Emperor? Lalaki. Kaya Emperor ang energy niya. Clarified by Page of Cups. Lalaki. May alaga. Nagbinta kasi yan ang kaluluwa niya. Yung isip, yun ang tinatarget niya para hindi makapag-take ng action sa'yo. Bakit anong intensyon ni Emperor? Bakit niya dinidestroyan si Nine of Wands? Ayan. Para hindi na siya ma-stuck. Naghangad siya ng hustisya. Gusto niya ng justice. Parusahan si Nine of Wands. Pinaparusahan niya si Nine of Wands. Nililito niya isipan. Ginugulo niya isipan. Through sa pag-summon niya o pag-send niya ng mga impacto. Siyempre, sabihin niya dun sa mga impacto kung ano yung gagawin dun kay Nine of Wands. Ganun. Oh. Dito yan, nahirapan yan si Nine of Wands, nagiging defensive, nakaramdam ng kabayan, ganun. Intimidate, minamanipulate yung isip. Ano ba hinangad nito ni Emperor na to? Hustisya? I-clarify natin. Hustisya daw. Kailangan niya daw ng hustisya. Bakit ang ginawa sa kanya ni Nine of Wands? May ginawa ba sa kanya si Nine of Wands? Na masama o kasalanan? Wala. Wala. Ay, demonyo yan eh. Nabintangan ang kaluluwa niya sa Diablo eh. Para makapag-utos ng mga impacto. Para bigyan ng Diablo ng mga impacto na mautusan niya. Di ba? Madami kang malalaman dito. Ako din, madami din. Madami ako nalalaman sa guide ko. Sagad ako napapag-guide, guys. Yan ang ginagawa. Tulungan ko ba ito? Si Nine of Wands. Oo daw. Tutulungan ko daw. Guide me God ko anong gagawin ko. Paano ko siya matulungan? Tinatanggalan ko ng authority at kapangyarihan si Emperor na yan. Na hindi na siya susundin ng mga impacto ang mga kahilingan niya. Na tuwing mag-uutos siya sa mga impacto at kung ano nga inuutos niya sa impacto throughout his life ay sa kanya gagawin ang mga impacto. Ang mga paminsala at panalbahe at panggulo ng isipan. Yan. Para matigil siya ba?
Let's see Bakit wala namang ginawa sa kanya sa Nine of Wands? Ano ba yan? May gusto ba sa'yo si Emperor? Wala. Wala namang kasalanan sa kanya eh. Kasi sa demonyo nga yan. Ano yung next na mangyari sa buhay mo? Bakit kaaway mo to si Emperor? Hermit. Three of Pentacles. Ito ang next na mangyari sa buhay mo. Related to sa yung nagkakaroon ng collaboration kay Emperor at sa mga demons. So, mabuwag na yung kanilang collaboration. Hindi niya na daw yan mautusan or hindi na susundin ng mga demons or impacto ang kanyang mga kailangan. Yung mga inuutos niya kasi wala na siya authority ba? Ganun. And kasi may ghostingan, related sa ghostingan. Ano yan? May nang ghosting sa inyo? So, ginosting mo siya. So, ibig sabihin, nakarelasyon mo to or nagkaroon ng connection sa inyo. Ginosting mo siya, nag-overthink siya, na-stress, na-depress, nagka-anxiety. Na problema. Baka nabuang na. Joke lang. Siguro dinamdam niya talaga. Tapos sinuring kanyang kaaway. Kasi sinusulan ng demonyo yun. Sinusulan siya ng demonyo yun. Turing mo yung kaaway kasi ginusting ka. May problema ka, na-stress ka. Tapos ginawa niya. Ganun. Baka toxic siya kaya ginusting mo. Ano na isabihin sa'yo ng Emperor? Galit ako sa iyo. The Chariot. Ay, brave daw siya. Brave and courageous, determined na susugod, mag-take na action. Puntahan ka o puntahan ka. Hindi. Na mag-summon sa iyo o mag-utos ng mga impacto niya. Hindi? Oo, gagawa ng deceit. Gagawa daw siya ng deceit. Tinuring kang kaaway, ginusting mo lang. Bakit mo nga ba ginusting yan? Dahil toxic? Bakit? Hindi. Dahil siya din naman ang ayaw makipag-communicate na sa'yo. Kasi ayaw niya din makipag-communicate sa'yo. Ba't mo nga naman ipilit pa yung sarili mo? Initanggapin mo na lang, no? Nawala na. Tapos, siya pala itong ayaw makipag-communicate na sa'yo. Na ayaw na ng communication sa inyo eh. Tapos, ikaw pa ngayon ang may kasalanan para sa tinuring kang kaaway dahil lang hindi mo na kinontak. Ayaw niya nga makipag-communicate na sa'yo. Ba't mo pa nga naman kontakin? Tapos gagawa siya ng deceit. Napaka-injustice ng ginagawa ni Emperor. May tililing ata yun. May tililing ata yan eh. Diba? Anong observation dyan? May tililing yan. May tupak. May tililing talaga. Tililing. May tililing yan si Emperor. May tililing nga siya. May tililing.
Isipin nyo, ayaw makipag-communicate, ayaw ng communication sa inyo, ayaw yung magkaroon ng communication sa inyo, baka tinaboy-taboy ka pa niyan. Huwag mo na akong patakain, isipin siguro. Baka ganun ang ginawa niya, sinabi niya sa'yo. Tapos, nung hindi mo na kinontak, o ginusting mo na, kasi ayaw nyo na kapag-communicate ka sa kanya, no? Nag-overthink siya, ay hindi ka na nakapag-communicate sa kanya, kaya ayaw nga niya eh. Oh. Tapos, tinuring kang kaaway. Hindi matino talaga. Ay. Let's see. Kung anong naisabihin sa'yo ni Emperor pa na yan, no? Tapos sinisindan ka ng disit, ginagawa ng disit yung love life mo, pati yung person na, ano ba yan, meant for you, si Nine of Wands? Hindi naman meant for you. No? Pero inaantay mo yung tao na yan. Ano yan? Kung hindi man meant for you, baka, ano ba yan, destiny mo ba yan? Si Nine of Wands, tingnan natin ha. Pwede ha, parang pato ha, pwedeng destiny mo. Destiny mo, si Nine of Wands. Destiny, hindi lang siya meant for you, kundi destiny mo yan si Nine of Wands, kaya yan tinatarget niya, no? Gusto niya gumanti. Kahit walang kasalanan ang tao. Oh. Kasi nga may tililing nga siya, kaya ganun siya. Bagay ang kanta mo, tililing, tililing, ikaw ay may tililing. So, ano yung naisabihin sa'yo ni Nine of Wands na yan? Ay, emotional siya. Naawa siya sa'yo. Ay, King of Cups eh. This is empathy eh. Hindi siya naawa sa'yo. In love siya sa'yo. In love daw siya sa'yo. So, kung saan na in love, ay in love siya sa'yo, no? Sa kabila ng deceit ni Emperor na to, na tinatakot nyo, ginagawa niya ma-intimidate itong si Nine of Wands sa'yo. Through sa kademonyuhan na ginagawa niya, demonic na ginagawa niya. Ano pa ang naisabihin sa'yo ni Nine of Wands? Tingnan natin. Kinikip ka daw niya. Ito, magsama na kayo sa bahay niya para secured kayo together. Hindi. Kinikip ka lang niya. Kinikip ka lang niya. Oh, sa kabila ng, may demonyo nga. Oh, may demonyo, may devil, may demonyo. Yung sinabi ko sa inyo na sa vision ko, panaginip, kasi parang panaginip eh, pero vision ang tawag doon kasi God na ng panaginip sa akin. Sabi ng God, panahon na. Tapos lumabas yung dalawang buntot sa may bandang puwet ko. Sa ano yun panaginip, hindi sa totoo. Yan ang ganyan na sinabi kong may araw sa dulo, pero hindi siya pula, itim siya. Parang itim na parang brown, itim. Parang ganun. Dalawa. Tapos, sumunod yung dalawang buntot ng parang sa cheetah eh. Parang sa leon. Iwan ko ano ba yun? Sa leon ba yun? Buntot ng leon ba yun? Yung dalawa. Hindi. Buntot ng ano yun? Cheetah. Cheetah nga talaga. Cheetah. Kasi parang sa cheetah. Cheetah. Kasi parang sa cheetah na akala ko sa leon na babae kasi parang alam yung buntot ng cheetah na parang may ano siya kambang-kambang. Yun. Cheetah akala ko sa leon din kasi parang hindi naman uso atas langit yung cheetah eh. Leon, di ba? Sa mga Bible. Leon, ang cheetah, buntot ng cheetah. Iwan ko kung sumisimbolo na ano yun. Speed, yung buntot ng cheetah, speed. Di ba mabilis yung cheetah? Sumisimbolo ng speed, yung buntot ng cheetah. Tapos yung dalawa naman ay
ano, kita niyo sa devil, yung kanina, yung buntot na yun. Ganon, may araw sa dulo. Sana ba yun sa devil? May araw sa dulo. Matulis ba? Pwede makapanusok ba? Hindi makapanusok. Hindi lang ganyan. Yung matulis talaga siya. Parang matigas ng bakal yung sa dulo. Basta ganun, matulis siya guys. Matulis. Matalas. Matulis yung dulo. Ganun. Hindi siya pula. Parang itim siya. Parang brown na itim. Parang itim eh. Itim yun eh. Bang color nun? Itim. Yung parang yung sa yung buntot na parang may arrow. So, vision ko. Itim nga yun. Ang tandaan ko, itim yun eh. Ganun yun. Siguro pantusok yun. Ng mga, ano bang purpose noon? Pantusok ng mga demonyo? O, pantusok. Pantusok ng mga demonyo yun. Practicing ka, paano ko magamit yan? Bagay na ko. Natusok sila nun. Talas eh. Tulis ang dulo eh. Dalawa yun eh. Kumakaway-kaway pa yan. Kaway-kaway. Pero gumagalaw-galaw. So, vision ko. And then, let's see ano pa ang nais iparating sa'yo ni Nine of Wands? Si Nine of Wands. Hindi daw siya makapag-message kasi na-intimidate yan. Kinakabahan, tatakot. Hindi daw siya hindi niya magawang makapag-message sa'yo. Kasi ano mo nang ginagawa sa kanya. May emperor. Alam niyo, hindi masatos buhay niya si emperor. Hindi mo maintindihan ugali nito. Based sa reading kanina, di ba? Hindi mo maintindihan yung ugali nito. Kasi may tililing siya. Ganyan, buhusan mo ng asin. Asin. Pag binuhusan ba ng asin si emperor, ano yan? Magwala. Magwala. Magwala daw yan. Sabayan mo na ng suka. Bawang. Maging paksiw na. Uy, ika lang. Overcook. Ano ang pinaparating pa sa'yo ng emperor? Tuloy ang diset. Sa Diablo, kumapit. Tignan natin. Meron daw siyang essence sa'yo. Ano yan? Love spell? Love spell yan. Love spell na naman daw. Di ba? Yung ayaw niya makapag-communicate ka sa kanya, ayaw niyang kontakin ka, ayaw niyang magkaroon ng communication sa inyo, pero sige kanya ayuma, sige kanya ka-send ng love spell, yung pinapahirapan ka ba, yung pinapadusa ka. Kasi nga, bininta niya sa Diablo yung kaluluwa niya, kaya ganyan, nagkatiriling siya. Bago pa naging kayo dati niyan, bininta niya na yung kaluluwa niya sa Diablo. Kaya ganyan siya, may tililing siya. Akala niyo, tahimik yung isipan ng mga ganyan. Binibigay nga ng Diablo yung kahilingan nila, pero parang nakakalulayan sila. Ininervyos kasi. Tapos kawawa ay kaluluwa nila sa kabilang buhay. Kala nyo lang. Kaya, kayo, huwag kayo magbinta, huwag kayo magsanda ng kaluluwa nyo. Yun ang masabi ko. Kasi, sa uli ang pagsisisi ng mga nagbibinta at nagsanda ng kaluluwa nila. Sa Diablo.
Bibigay ng Diablo yung kailangan nyo, wealth, fame, and everything. Kaso lang, money or kung ano mahilingin nyo, kaso lang, o power man, kagaya nyo, no? Nakapag-summon siya, nakapag-utos siya sa mga demonyo na impacto, kaso lang, hindi matahimik yung isipan yan. Hindi matahimik yung utak niya at kalooban niya. Basta ganun yun eh. Ang alam ko eh. Kasi may napanood akong video na ganun. Na nagbinta siya ng kaluluwa niya. Binigay daw sa kanya ng Diablo yung fame, rich, wealth, lahat ng mga hiniling niya. Basta ganun. Pero to the point na napapakita na sa kanya yung mga demonyo. Basta ganun. At parang hindi matahimik yung basta ganun, para siyang kinakalula. Basta ganun. Yun ang napanood ko eh. Isang panooran ko lang kasi yun. Sa YouTube ko ata napanood yun. Chinese siya, babae. Knight of Cups. So, may send to siyang love spell sa'yo. Yung mga love spell niya isi-send sa'yo, babalik yun sa kanya. Lahat ng mga i-send ni Emperor throughout his life, throughout buong buhay ni Emperor, tuwing mag-send ng love spell sa'yo at spells ay hindi ma-unite sa'yo. Hindi sa'yo ma-unite ang mga love spells at spells niya, kundi sa kanya ma-unite, pabalik lang sa kanya, at sa kanya ma-unite, sa kanya papasok yan. Diba? Gusto naman yung obrahin yung buhay mo, di man yung obrahin din natin. So, 9 of Cups in reverse. Yan, gumagamit ng mga demonyo yan eh. Sa ano kasi yan sila, sa kadiliman yan. Ano pa ba? Tawag nyo dyan. Nine of Cups, 6 of Cups in reverse. Hindi mo daw makukuha ang gusto mo. Hindi daw kayo magkatuluyan ng person na meron kayong spiritual connection o destiny mo. Hindi daw mangyayari ang gusto mo. Kasi yung gusto niya daw ang masusunod, yun ang gusto ni Emperor. Kaso lang, hindi mangyayari yun. Kasi, babaliktad na ngayon. Ano mangyayari ngayon? Hindi niya na maibigay sa'yo yung hindi mo na ma-receive, hindi niya na maibigay sa'yo yung mga spells. Mga spells niya, love spells niya. So, ibig sabihin, matatahimik na yung isipan mo. Hindi ka na overthink sa kanya, hindi ka na malibugan sa kanya, hindi ka na ma-addict sa kanya. Hindi ka na mag-overthink sa kanya, hindi ka na mag-imagine sa kanya. Hindi ka na mag-desire sa kanya. Iyak siya. Iyak pa yan. Hindi siya iiyak. Tibay daw siya. Wala daw siya luha. Ano ay? Galit siya, magagalit. Hindi. Ano yun? May malambot na yung puso ng Emperor. Hindi pa. Maging ano siya, bago siya. Maging ano na siya, maging down to earth. Maging down to earth na daw siya. Dapat kung gusto ka niya, i-pursue ka niya, hindi na perapan ka niya, tinuring ka pang kaaway, ginagawa niya pa ng disit ang iyong love life. Dahil sa tililing niya, dinamay ka pa. Sa kasana niya ng kaluluwa is Diablo, sa bintan. Dahil ang bintan ng kaluluwa is Diablo eh. So magaling ang tililing niya sa Diablo. Sa Diablo nga galing ang tililing niya. So yan, hanggang dito na lamang for collective reading guys. Mahaba na to eh.